Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, nag-aantay ako ng sagot eh. Ayan, so November na po today. Isang buwan na lang ay matatapos na po ang ating pong taon ng 2024 at papasok na sa 2025. So ang topic po natin today is, ang tema ngayong November, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. At ngayon namang linggo, ang ating pong topic ay, ang nagmamahal sa kapwa, hindi nagkakait ng kabutihan sa kapwa. Ayan. So, paano ba natin ipinapakita ang kabutihan sa ating kapwa? No? At ayon doon sa binasa po natin sa James, ang title ko po ay, huwag ipagkait ang kabutihan sa kapwa. So, tayo po ay may kanya-kanyang definition ng goodness. Pero sabi ng Bible, walang mabuti kundi ang Diyos. Sabi po yan ng Panginoon. Pero ang nagagawa nating kabutihan ay nagiging pakinabang. Una, ito ay sa atin, sapagkat nagdudulot ito ng mabuting pagkatao sa atin. Pangalawa, sa ating kapwa sapagkat natutulungan natin silang maging mabuting tao. Tama ba? So yun po yun. So sa Santiago chapter 4 verse 17, gaya ng binasa po ng ating liturgist kanina, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Are you aware of this passage? No? Aware ba tayo sa passage na to ni Santiago? By the way, background muna, si Santiago po ay siya ang tinasabi ng New Testament Proverbs. Ang kanya pong letter is a New Testament Proverbs. Ibig sabihin, ito po ay naglalaman ng maraming mga practical kung paano ang pananampalataya ay ikinokopol o iniuugnay doon sa gawa. Kung paano ang pananampalataya ay hindi taliwas sa kanyang gawa. So, practical ang kanya. At ang kanyang adresi po ay mga Hudyo na nagkalat po sa buong Roma, na sila po ay, sinabi po doon ay 12 tribes, pero yun po ay tumutukoy sa mga Hudyo nagkalat doon po sa, ang scattered abroad na ginamit po doon is among the Roman land po. At ina-address po ito sapagkat ang mga Hudyo po ay, kahit po sila ay Kristiyano na, ay naandun pa rin po sila sa tinatawag na pagtupad sa kautusan. No? Inuugnay nila ang kanilang Christian life in obedience to the law. No? Kaya ganun po yung sinasabi ni James. Kaya para makita nyo, practical, ang pananampalataya dapat nga sa New Testament must be practical. Hindi masasabing nananampalataya ang isang tao kay Kristo kung hindi ito nakikita sa kanyang gawa. Kaya, at doon naman sa Proverbs, no? So sabi diyan, ako po ay hindi ako makatingin sa inyo na may salamin kasi hindi ko kayo makita. Reading lang kasi itong aking suot. Para naduduling ako pag tumingin sa inyo. Kaya tinatanggal-tanggal ko. Pero hindi naman ako makabasa pag walang salamin. So, kailangan talaga ay makahanap na tayo ng salamin. Ayan, ang sabi po dito, no, pag tiningnan po natin, sabi ni Santiago, nagsimula po ito doon sa pagbibigay ng mga hagubilin. Sabi sa verse 11, ang paragraph title, huwag matol sa kapwa. Tapos pagdating sa 13, huwag magmamalaki. Tapos sabi niya, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. So ibig sabihin, kung alam natin na mali ang paghatol at tama ang ibigin at tama ang unawain ng kapatiran, pero hinahatulan natin sila, tayo'y nagkakasala. Kung tayo po ay dapat nagpapakumbaba pero tayo ay nagyayabang, alam natin na dapat tayo maging humble kasi wala namang ibang dapat itaas kundi ang Diyos. Ngayon tayo nagpapatakataas, tayo nagkakasala.
So sabi ni Apostol Santiago, kung ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Practically, kapag may nakita kayong matanda tumatawid sa kalsada, tapos hindi nyo aalalayan sa pagtawid, wala tayong ginawa, tama, nagkasala na tayo. Kasi mabuting siya ay alalayan dahil yun ang tama, pero hindi natin ginawa. So talaga napaka-practical. Ngayon, pagdating dito sa Proverbs naman po, nasulat naman ni Haring Solomon, hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. O, di ba? Practical uli. Sa English, inire-reconcile ko sa Tagalog tsaka English, sabi diyan, do not withhold good from those whom it is due when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I will give it to you when you are already have it with you. So sa Tagalog, wala yung sinabi, nabalik ka na lang bukas. Alam niyo pa naman, sa Pilipino, ang bukas walang katapusan. Tama. May mga tindahan nakalagay, bawal mangutang ngayon, bukas pwede. Pagdating ng bukas, ngayon na yon. Di ba? So bukas lang pwede, kaya walang katapusan. Kaya sabi niya, kung kaya mo nang gawin ngayon, gawin mo na. So anong gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon? Hilingin natin sa Kanya na tayo turuan. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. Napaka-practical ng pag-uusapan namin. Lalo na't ang aming topic today, huwag ipagkait ang kabutihan sa kapwa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng bukas na puso, malawak na pangunawa, nakahandang kalooban para kung ano man yung naisip po ninyong aming mapakinggan, mga praktikal na prinsipyo na dapat ipamuhay habang kami naghihintay ng iyong pagbabalik para lalong makilala po kayo sa pamamagitan namin ay mangyari sa pahayag na ito. Itago niyo po ako sa likuran ng iyong habag na sapagkat ako'y walang lakas upang ipahayag ang mga espiritual na katotohanan. Pero ang banal na Espiritu ang tutulong sa akin at magtutulong sa akin, sa inyo, sa mga kapatiran, Ama, na kami po ay migyan ng kaunawaan ng gagaling sa inyo sa tulong ng Espiritu. Na siyang totoong aming tagapagturo na magtuturo ng lahat ng katotohanan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, at sa patnubay ng Espiritu. Amen. So, hinati-hati ko lang po yung verse ng Kawikaan. Sabi diyan, hanggat makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. So, iniha-highlights natin at nilalagyan natin ng red color for emphasis para maintindihan natin. Sabi diyan, hanggat makakaya mo. Ano ibig sabihin nun? It is continuous hanggang doon sa kaya ng iyong resources, hanggang doon sa kaya ng iyong lakas, hanggang sa kakayanin mo magtiis at magpasensya. Parang ganon. Pero tandaan natin, yun yung binibigay na command, o sabihin natin na parang pagbibigay instruction sa atin, o sa mga mananampalataya, o sa mga Israelita noong panahon ni Solomon, sapagkat may mga pagkakataon po ang mga Israelita ay hindi na tumutulong sa kanilang kababayan, lalo na mga balo. Sapagkat ang iniisip nila, meron din naman kaming concerns. Lahat naman po tayo may concerns. Pero at that time po, ng time na yun, ang mga balo po talaga, sila yung pinakaaba o kaawa-awa, sapagkat hindi po sila binibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. No? Ganun po kasi ang kanilang sitwasyon. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, na mga widows po ay may mga trabaho, at least na itataguyod. Pero ang favor ng Panginoon nasa kanila pa rin. Pareho lang doon sa matandang tipan. So, sabi niya, hanggat makakaya mo, ito ay nagpapahayag ng continuity. Nagpapahayag na tayo ay kumisa nagsasawa.
Di ba nakakasawa minsan tumulong ba? Nakakasawa ba tumulong? Tinanong ko nga doon, nakakapagod bang magmahal? Di ba? Nakakapagod kang mahalin. Habol na lang ako ng habol sa'yo, takbo ka naman ng takbo. Di ba? Parang ganon, di ba? So, kung napapagod, take a pause and rest, but do not stop loving. But do not stop helping. Huwag natin ipagkait ang tulong o kabutihan sa ibang tao. Pangalawa, sabi diyan, tulungan mo ang mga dapat tulungan. So, hindi pala lahat pwedeng tulungan. Tingnan nyo ha. To whom it is due. Sino ang dapat tulungan? Ang nangangailangan. Sino ang nangangailangan? Yung kumikilala sa kanilang needs. Nang ibig sabihin ay, ang mga taong kasing katulad nila, sila po ay hindi nahihirati doon sa mamuhay na lang sa pag-asa at pag-aantay ng ibibigay sa kanila. Ang dapat tulungan yung meron din pagsisikap sa sarili. Kung nakahilata buong maghapon, ano sabi ng Bible? Huwag pakainin ang mga tamad. Pero kung talagang nagsisikap at kinakapos pa rin, talagang, alam niyo naman sa buhay natin ngayon, talaga naman parang doble kayod ka na, triple kayod ka na, parang pagdaan sa iyo ng pera, mas malakas pa ang hangin kay Christine. Di ba? Halos hindi mo na maramdaman na, ay, tapos na pala. Lumipas na pala. Ganun na kabilis. Nauubos na hindi natin alam. Kahit mag-accounting pa tayo, napakahirap mag-accounting kung saan pumupunta. Di ba? So, makikita natin, tama po, wag natin ipagkait ang kabutihan sa ibang tao, pero ang layunin natin, mapabuti siya. Hindi mapasama. Kapag ang pagtulong natin na nakakasama na sa isang tao, itigil muna natin. Tulungan natin sila sa ibang paraan. Di ba? Lalo na kadalasan ang batayan lagi natin ng help is finances. Paano pag wala ka ng pera, hindi na tayo makakatulong? Pag wala na ba tayong resources, hindi na tayo magpapakita ng kabutihan sa ibang tao? Mamaya isa-isahin natin kung ano pwede natin gawin para tayo ay makatulong sa kapwa. So, tanda na, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Ito yung mga taong talagang in need. Katulad ngayon, di ba, ang daming nasalanta ng bagyo, di ba? Minsan hindi maramdaman ng church. Ano? Sana nga sa mga susunod na pagkakataon, magkaroon tayo ng pondo para sa mga ganito, sa mga kaibigan natin o kakilala. Kung pwede, sana ay direct na lang, wag na paraanin pa sa malalaking studio. Alam niyo po ba, kami ay nagpunta, siguro parang Yolanda that time. Nag-gather po kami ng mga damit, mga kumot. Dinala po namin sa, naka-live ba to? O sa isang network, baka mapagalitan ako eh. Sa isang network, no? Pagdating namin sa warehouse, nagkalat sa putikan ang mga bagong kumot, nakatambak ang mga sako-sakong damit doon, nasisira na yung mga bigas. Bakit di na-distribute? Bakit collect pa sila ng collect? Hindi naman pala may di-distribute. Diba? So, mainam na lang na kung kaya natin i-direct sa mga tao, i-direct na sa tao. Huwag na padaan. Kasi bakit? Kumikita pa sila sa, sa promotion. Diba? Imagine that. Naka-ilikom sila ng 10 million collectibles, pero ay collected money, pero saan kaya pupunta? Minsan, nagagamit na lang yung mga pangyayaring ito para kumita ng pera, which is wrong. Dapat deserve yung mga dapat tulungan. Makarating dapat sa kanila ang tulong. So tayo, kapag alam natin, kayo ba'y mahilig magbigay ng mga sumasakay sa jeep ng mga aaminin ko sa inyo, hindi po talaga ako nag-aabot ng pera sa kanila. Kasi alam ko na hindi yun makakabuti sa kanila. Bakit po?
Inabutan ko ng tinapay, iniwan sa bangko. So, hindi pagkain ang kailangan nila. Right? Iniwan lang doon sa upuan, bumaba ng jeep, iniwan sa upuan yung inabot kong biscuits. So, ano ibig sabihin nun? Baka mamaya, nagra-rugby na pala sila, ganyan. So, hindi tayo nakakatulong. Kaya kung pwede lang, ay pagkain, bigay natin sa kanila. Kung ayaw nilang kunin, it's their fault. No? Marami kasing maling pagkagamitan ng pera kapag hindi marunong maghawak kung pinibigyan natin ito. So tama pong tumulong, pero dapat ba talagang silang tulungan? Baka naman nagtatamad-tamaran lang, wag natin tulungan kung maaari lang. Bigyan natin sila ng ibang way ng tulong. Hindi resources, hindi pera. Mamaya, isa-isa natin. Then, sabi wag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman silang tulungan ngayon. Bakit ba tayo nagpapabukas? Bukas pa yung sweldo ko. Ayan. Di ba? Nung isang araw, may tumawag sa akin, isang kabataan po ito ng isang church na hindi ko naman napagpasura pero naging kakilala. Bigla na lang, nag-PM. Pastor, ayan, alam mo na ibig sabihin, no? May kasunod din. Mama, eto na, nangihiram. Sabi ko, scammer ka. Tinawagan ko, hindi sumasagot. Tapos, kung ikaw yung talaga yan, tumawag ka sa akin. Sabi niya, kasi po haggard ako. Ang pangit naman humarap po sa inyong na haggard, na ganyan-ganyan, dahil problematic ako. Okay, tawag ka. Tumawag naman siya nga. Kaso, wala naman akong So, I send amount na lang na kaya kong isend. Somehow makatulong sa kanya. Habili ng bigas niya kung kailangan ng bigas o anumang kakayanin nung ibinigay ko na amount na yon. At least, I extend the help. No? Alam niyo, pagkatapos, wala nang chat. Wala nang, thank you po, Pastor, ha? Wala nang ganon. Parang out of conversation. Pero siya talaga yon, kilala ko siya. Sabi ko, bumalik ka na dito sa Cavite. Bumalik ka sa church. Kasi kaya ka nararanasan yan, ang layo-layo mo na kay Lord. Hindi ka pinababayaan ng Lord, pero lumalayo ka sa Kanya. So, go back to God. And ipinag-pray ko siya nung So, ganun po. Kung kaya natin right away, why not? Kasi baka hindi natin naabutan, natulala siya, naglalakad sa kalsada, hindi niya alam, may sasakyan pala. Diba? At least kung naabutan mo, masaya na yon. Ay, may pambili na ako. Lagiging listo na yan. Kesa doon sa naglalakad na wala sa wisyo dahil natanggihan natin. Kung ano lang yung kaya nating ibigay at that time, abutan natin. Kung wala talaga, mayroon pang ibang paraan para siya ay mabigyan natin ng iba. O hindi man counsel, o hindi man prayer. Basta tingnan natin mamaya kung ano ng mga to. So, ano yung pwede nating itulong? Paano natin ipapakita ang kabutihan? Sabi dito, magbigay tayo ng kaalaman. No? Magbahagi tayo ng kaalaman. Dahil tayo ay maraming kaalaman pero sinasarili lang natin. Na maaring ito ang kailangan niya kaya siya'y lumapit sa iyo, hindi exactly finances o material things. Kaalaman, una. Kaalaman saan? Kaalaman sa Biblia. Ituro natin ang salita ng Diyos sa Kanya. Kung ano yung nalalaman natin, ibahagi natin sa taong nangangailangan to. Kasi ang buhay, hindi lamang po puro material. Tayo'y nabubuhay sa spiritual realms, sa spirituality, na maaaring ang itinuro nating kaalaman sa Biblia ang magiging sagot sa kanyang problema. At naniniwala ako, sasagutin ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya ang anumang problema. Pangalawa, kaalaman sa pagpapaunlad ng kaisipan. Maraming mapatatalino. Di ba? May mga talaga namang pinagpala ng karunungan.
No? Pwede natin i-share. I-tutor natin sila kung talaga nahihirapan na ganito. Kasi pag natuto sila at gumraduate, nakahanap ng magandang trabaho, nakatulong tayo sa pamamagitan ng pag-tutor. Pag hindi natin sinutor, bumagsak siya, sumama ang loob. So, saan siya pupunta? Titigil na sa pag-aaral. Mawawala na ng perspective in life. Di ba? So, dahil may kaalaman tayo, may karunungan tayo, senior natin, natuwa siya, natuto siya, makakabuti yon sa kanyang hinaharap. Pangatlo, kaalaman sa kapakipakinabang na gawain. Mga productive activities, tulungan natin sila. No? Marunong ka ng mga skills, turo natin. Di ba may kasabihan tayo, huwag mong sanaying humingi ng isda ang isang tao, kundi turuan mo siyang mangisda. Para kahit wala ka na, marunong na siya mangisda. Bigyan mo na lang ng kanyang kawil. Ano tawag doon? O kaya lambat. Ayan, ako po ay lumaki sa tabing dagat at mangingisda. Pero ang aking kinasanayan ay yung bingwit. Yung ginaganon. No? Tapos ang dami, mga 6, 10, 12 yung sima, kawil. Mamaya bibigat na lang siyang ganyan. So ang ginagawa ko, ang lolo ko, 75, kasama pa namin, 75. Pag inaantok-antok na, gaganyan papaluin ko ng kahoy, pandala siya ng gano'n. Tapos, tatawa kami sa likod. Tapos, mamaya, antok-antok na, kapaluin na naman ng kahoy, pandala siya naman ng akala niya may isda nga. Mabait ako noon eh. Pero paborito niya ako, pag may pera yon, tara, manood tayo sine, apo. Alala yan, manonood kami sine. Kakain kami ng lugaw, mga gano'n. Pero, alam nyo, turo natin yung kapakipakinabang na gawain. Huwag yung kaano-ano mga gawain lang ituro natin. No? Huwag yung yayain sa computeran, mag-uubos lang yun ng pera at oras. Turuan natin, Canva. Sino marunong sa Canva? Para makagawa siya ng mga video, editing o anuman. Turuan natin ng PowerPoint. Diba? Mga bata, no? Mga ganun ba? Yung magagamit. Hindi ko lang natutunan Excel, baka gusto niyo po akong turuan. Marunong ako pero hindi ko masyadong kabisado. Next slide natin. Kaalaman sa paghahanap buhay, halos same sa isa. At yung isa, kaalaman sa pangangalaga at pangangasiwa. Alam niyo kung bakit? Pag dyan nakatuon ang isipan ng tao, magiging productive siya ay makakatulong sa iba din. Tama? So, kaya kung tayo ay may kaalaman, huwag natin ipagdamot ang kaalaman natin. Ibahagi natin sa iba. Ipakita natin sa pamagitan, ito isang kabutihan na pwede nating i-offer sa ibang tao. No? At ang sabi ng Proverbs, sabi diyan, tulungan mo ang dapat mong tulungan. Yung mga taong nagsisikap. Kaya nga sabi ng Panginoon minsan, huwag nyo nga ibibigay ang perlas kanino. Sa mga baboy, bakit? Yuyurakan lang nila yan. Ano ibig sabihin to? Yung mga tao talaga nakikita mo nagsisikap, bagamat kinakapos pa rin, at talagang nagsisikap, sila yung dapat alalayan. Huwag yung mga nakahilata na ang tawag namin doon katuga. Narinig nyo na yon? Oy, bago lang sa inyo, pero nung bata kami, yan ang naririnig namin sa matatanda. Ikaw, para kang katuga, kain, tulog, gala. Yun ang katuga. Kain, tulog, gala. No? Nagbibilang ng sasakyan sa kalye, katatambay doon. Ganyan. So yan po. Ano ang kaalaman na meron ka, itulong natin sa iba. At ang sabi diyan, huwag mo nang ipagpabukas pa. No? Kung kaya mo naman gawin siya ngayon, ngayon na. And then, magbahagi ng kakayanan.
skills. Yung ano, hindi ko nakuha yung skill ni tatay. Magaling yung maggawa ng bangka eh. Gumagawa sila yung tito ko, yung lolo namin na isa, kapatid ng lolo ko, si lolo, si tatay. Mga ano yan, bangkero sila, pero gumagawa ng bangka. Kung natutunan yun. Ang naalala ko lang doon sa lolo ko na karpentero, pag naglalagari ka, huwag mong piliti, hayaan mo lang ang lagaring kusang ano yan. Slide ka lang. Sabi niya, kasi pag pinupos mo mabuti, sasakit ang braso mo, hila ka lang, kasi may ngipin naman yan. Kusa niyang puputulin. Yun natatandaan ko sa lolo ko. Pag naglalagari ako, inaalala ko yun para hindi sumakit ang braso. At tama nga, ipahasa nyo lang yung inyong lagari. Kasi pag mapurol, na makikipaglabang kayo talaga sa kahoy. So, kakayanan, magbahagi ng kakayanan. Ano ba itong mga to? Kakayanan magpaliwanag ng Biblia. Kung kaya natin talaga i-explain, why not? Kung nahihirapan tayo, di magsama kayo ng may kakayanan magbahagi, magpaliwanag. Next, talento. Marami tayong talento. Natutuwa tayo dito, no? Dati ang sumasayaw lang sila. Dati sila Marga yan. Sila Marga, dati sumasayaw yan. Sila Jethro, si Chimwell. Sayaw-sayaw lang sila dito, mga pag-ganon-ganon, di ba? Pero dahil sa talento ni Kuya Brian, tinuruan sila, ngayon sila na nandito. Di ba? Yung mga dancers natin, di ba? Si Ella, si nagtuturo sila yan. Tingnan nyo, sumasayaw na rin sila dito. Talent. No? May kakayanan silang sumayaw, ibinahagi nila, natulungan nila. Di ba? Ang kailangan ng tao, wag natin ilimit lang lagi sa material na bagay. Kasi yan ang pinaka-list na kailangan ng tao. Unang-una, ang Diyos, ang mga aral ng Panginoon. Pangalawa, yung mga bagay na hindi nakikita, katulad ng kahusayan, ng kagalingan, ng talento, yan po ay kailangan ng tao. At yung pangatlo, kayamanan. Yan na list. Kayamanan. Kapag kayo ay pinapagpala, wag nyo naman pagpalahin yung kapitbahay. Ano yung sabihin? Minsan, pag yumayaman na, parang hindi nakilala yung mga dating kaibigan, nakapaglalapit sa kanya, kailangan may appointment ka. Pag wala ka appointment, hindi ka makakapasok sa aking opisina. Maganon ba? No? Alam ko, naniniwala ako na kasama sa blessing ng Panginoon is wealth. Silver, gold, money. Kasama yan sa blessing ng Lord. Pero bakit tayo pinapagpala nito? Para mag-hoard tayo, i-hoards natin siya, kamkamin lang natin, hindi Para tayo ang magiging extension ng kamay ng Diyos, tumulong sa ibang tao. Nakakalungkot lang, kakaunti lang ang mayayaman at mga, ano ba tawag sa kanila? Yung mayayaman na mga tycoon, business tycoon na talagang pag nakita mong bahay nila, yung CR nila mas malaki pa sa bahay namin. Bihira. CR pa lang nila, mas malaki pa sa bahay namin. Mas maganda pa sa bahay namin. Sa Facebook, meron akong nakita 5 celebrity na merong mausoleo. Ako po, parang mansyon. Fernando po Jr. Sorry Talaga kita mo, sabi ko, wow, mas maganda pa sa bahay namin, nakatira namang patay. Diba? Tapos, ang nakikinabang na nag-i-enjoy ng aircon, yung caretaker. Tama. Maganda maging caretaker, no? Enjoy mo, nakahilata ka doon, sumusuweldo ka. Linis-linis ka lang naman doon. Buksan mo aircon. Parang ganon. Kayamanan, wag natin ipagkait sa iba. Bagaman sasabihin natin, yan yung pinaka-list kung pwede lang. Pero minsan ito ay nagiging parang priority sa lahat.
Next, impluensya. Kapag ikaw ay influential people, you can help many people. Tama ba? Lalo na sa sistema ng ating gobyerno. Ang tawag yan, padrino system. Na kahit nasa pinakadulo ng pila, pag nakita yung naando sa desk, kakaway lang ganun, ayos na. Nilagpasan na ang lahat ng nasa pila. Pero wag po ganun pag Kristiyano tayo, ha? Ang ibig ko lang sabihin, pag tayo Kristiyano at meron tayong mga impluwensyang pwede natin magamit para makatulong sa iba, halimbawa, wala tayong kakayanan, pero ilapit natin sa mga kilala natin, ilapit natin sa mga institusyon na kilala tayo. Di ba? Ganon. Kaya, alam nyo, sa CCT po, hindi kami nahihirapan noon nung si tatay nangangailangan ng dugo. Hindi po kami nahihirapang kumuha ng dugo. Papakita ko lang yung papel galing sa CCT. Kasi ang mga karamihan ng staff po nila nagdo-donate ng dugo sa blood bank ng PGH at saka sa Red Cross. So kapag nakita ang papel, CCT, okay, dire-diretso lang ako. Hindi na ako pumila pa, diretso na ako doon sa blood bank, pinakita ko papel, binigyan na ako, nakauwi na ako, mabilis. Bakit? Kasi nagdo-donate din sila ng dugo at nire-recognize po yun. So kung tayo po ay patuloy na gamitin natin kung ano influence na meron po tayo sa community para makatulong sa iba. Kung malapit ka sa mga barangay officials, pakailangan ng mga sasakyan na ambulansya, ilapit ka agad natin ng kailangan. Kaya lang, ang mahirap lang yung kung kanino ka pa pala ituturo, patayin na yung pasyente bago makarating sa ospital. Yun lang pangit sa sistema, Then, next, skills. Nabanggit ko na kanina. Kung ano meron tayong kakayanan, wag natin ipagdamot. Marunong ka Yan, si Ate Dab, magaling mag-painting yan. Mga bata, pwede niyan turuan mag-painting. Malay mo, isa doon, lalabas na isang maestro sa pagpipinta. Tapos, maglalagay siya ng kanyang museum na nakalagay doon ng paintings niya. Thank you, Ate Dab. O, di ba? Ganda nun, di ba? Next, magbahagi ng panahon, yan ang madalas nawawala sa atin. No? Busy po tayong lahat. Pagod tayong lahat. Minsan ang hirap na mag-usap sa bahay kapag parehong pagod. Mainit ang ulo. So, at ang bawat tao po kailangan ng panahon. Sino rito hindi nangangailangan ng quality time? Lahat tayo nangangailangan. Lahat tayo may need ng time para sa isa't isa to nurture the relationship. Pero ang una nating dapat ibahagi, panahon upang magturo ng salita ng Diyos. Yan ang huwag nating aalisin sa kapanahonan natin, sa bahay, o kung saan man tayo pupunta, o kung saan man tayo dadalahin. Sapagkat yan ang number 1 na kailangan ng tao. Ang Diyos. Ang kalakasan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, yan ang number 1. Sa pakikinig. Give time to listen. Alin na mas madali? Makinig o magsalita? Magsalita. Kasi gusto natin talaga, lahat ng nasa isip natin, bulalas natin . Pero minsan, ang pagsasalita hindi nakakatulong. Nakakasama pa. So, give time to listen. Sa mga bagay, lalo na kapag ang isang tao nagsasalita, wag nating anuhin yung words lang niya, kundi yung reason behind that words. Right? May mga taong indirect na nagsasabi. Pero kung hindi tayo sensitive, di natin siya maintindihan. Meron namang napaka-direct na nasasaktan tayo dahil direktang magsalita. Kailangan din natin yung pakinggan.
Next, sa kasiyahan. Kailan kayo huling nagkasiyahan ng family? Yun, na-miss namin itong 2 araw ng 1 and 2. Hindi namin alam kung saan pupunta. Doon lang sa bahay, ihaw-ihaw na lang tayo. Ang sarap mag-ihaw, no? Papawisan ka, mag-uling-uling. Tapos pagdating sa lamesa, uling na lang natira. Yung dungis na dungis ka at maglilinis ka na, hindi po sa amin yon, sa amin po naman. Para sa ibang baka nangyayari yon, ano? Yung dungis na dungis, uling yung pinanggalingan mo, pagdating mo sa table, uling na lang din natira. Ubus na pala. Yan. Kailan tayo nagkaroon ng pagbibigay ng panahon para sa kasiyahan? Nami-miss out natin po ito eh. Hindi na tayo nagkakaroon ng paglabas. Pag lumalabas, nagmamadali pa. Pag nag-uusap, may kachat pala. Kala mo, kausap mo, yung pala kachat, tumatawa-tawa. Kala nagjo-joke ka, kala mo tumatawa. Iba pala yung tinatawanan. Yung palang pinapanood sa Reels. Diba? Hagalpak ng tawa, yung pakala mo, tuwan-tuwa ang anak ko sa kwento ko, hindi pala siya natutuwa sa kwento ko. Doon pala siya natutuwa sa Reels. Pakikipag-usap. Next, fellowship. Ito para sa church. Kailan po tayo nagbigay ng panahon para sa fellowship? Kasi alam niyo po ba, sabi ng Hebrews, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon-tipon ng kapatiran. Bakit? Nakakatulong po yan spiritually sa'yo, sa mga ka-fellowship mo. Sa prayer meeting, no? By the way, ang prayer meeting natin Wednesday, 6:30 p.m. dito sa church. Sa Wednesday, sa inyo. Sa Wednesday, sa bahay po ni Sister Vivian. Birthday niya yata yun eh. Hindi pa na. Ayan. So Wednesday. Bakit? Bigyan natin ang sarili natin na matulungang lumago espiritual by giving time to join fellowship, to join prayer meeting, to join sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi natutulungan natin ang kapwa nating Kristiyano sapagkat tayo nagiging kalakasan nila. Yung presence natin, yung patotoo natin, yung ngiti natin, yung kamayan natin, nakakatulong po yan para lumago tayo spiritually. So, malalaan po sa Wednesday. Naku, baka mag-alala naman si Sister Vivian. Sa pagdamay. Give time to care for others. Give time na damayan natin ang ibang tao. Lalo na yung nakaranas na mabigat na pagsubok. Huwag natin silang lalagpasan. Huwag natin lalagpasan. At ang tagubilin sa atin sa Proverbs ay, sabi diyan, hanggat makakaya mo. Hanggat makakaya mo, magbahagi tayo ng kakayanan. Hanggat makakaya natin, magbahagi tayo ng panahon. Hanggat makakaya natin, magbahagi tayo ng kakayanan. At ang sabi diyan, tulungan ang dapat tulungan. At huwag nang ipagpabukas pa. Now na. Kaya mga kapatid, huwag natin ipagkait ang kabutihan sa ating kapwa. Sa halip, ipakita natin. Ang sabi ni James, ang taong nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Mabuti pang magbahagi ng kaalaman? Mabuti bang magbahagi ng kakayanan? Mabuti bang magbahagi ng panahon? So yes, tayo lahat doon. Alam na natin yon. Pag di natin ginawa, ano mangyayari? Nagkakasala tayo. Kaya
Sa mga darating na panahon, sabi ng isang, hindi ko alam kung story ba to real story, or isa lang, parang paalala. Sabi nung isang Christian daw, ang title noong is No Time. No Time. Nabasa niyo ba yon? Early in the morning, I wake up and pray a little bit because I have no time for a longer prayer. Tapos ganyan. Pagdating sa trabaho, I work a lot and I didn't have time to share the word to them. Tapos, I have no time to my family kasi daming gawain, ganyan-ganyan. Etc. etc. Pagdating sa langit, ang sagot sa kanya, nahanap yung pangalan. Saan ang pangalan ko dito? Sorry, there is no time to write your name. Nawalan din ng panahon para maisulat ang iyong pangalan. Mga kapatid, maximize the time. Sabi ko nga, kapag tayo may baby, nakakapagod po magkarga, sakit sa braso, kakangalay. Samantalahin natin yan dahil ang darating ang panahon, hindi lang makakarga, hindi mo na siya makakasama sa bahay. Lagi nasa labas. So, habang magkakasama pa po tayo, give time. No? Pakita natin ito. Yung tatlong bagay. At ang recommendation dito ni Haring Solomon, hanggat makakaya, gawin mo. Tulungan ang dapat tulungan. Huwag nang ipagpabukas pa kung kaya mo naman itong gawin ngayon. So, may the Lord bless the word and the hearing of the word. Let us pray. Panginoon, ang salita pong ito ay punong-puno ng karunungan, praktikal na kayamanan na kailangan po namin para maipakita yung totoong pananampalataya na namumuhay kami sa pagkatawag ninyo, sa pagkapili ninyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga napakinggan namin na mabubuti na dapat namin gawin. At tulungan niyo po kami bigyan ng lakas na magawa. Sapagkat kung hindi namin ito gagawin, kami nagkakasala sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. In Jesus' name. Amen.